Dahil gaya-gaya tayo, ayan, gagawa tayo ng musubi kahit hindi kumpleto ang ating mga kagamitan. Charis. At dahil wala pa nga akong molder na nabibili, kaya yan, yung lata na lang talaga ng maling ang ginawa ko. Kala ko nga hindi magugustuhan ni Adriel ang lasa, pero pagdating nga niya kaninang hapon, abay masarap nga daw at ubos nga naman. Anyway, hi guys, this is Mami Beb. Mini vlog for today. So ayun na nga guys, bumili nga ako ng isang maling at napakamahal nga pala ng maling ngayon guys, nagulat nga ako sa presyo niya. 130 na nga yan guys, yung malaking maling, talaga namang nalaglag ang aking bulsa. Charot. At ayun na nga guys, kaninang umaga, yan nga ang aking niluto na para almusal ni Adriel at saka pambaon na rin niya. Naggayat nga lang ako ng dalawang pabilog dahil pabilog nga yung aking molder para naman hindi siya mag-iba. Prinito ko nga lang ng bahagya at hindi ko nga siya tinusta dahil ayaw nga ni Adriel ng tostado. At nagpalamig na rin pala ako ng kanin guys habang nga nagpiprito. Pagkatapos ayan, minold ko na nga rin yung kanin doon sa lata ng maling. Tapos nilagay ko na nga rin yung binilog kong maling. Nagprito na rin ako ng itlog guys at kahit nga hindi bilog okay lang. Ilalagay ko nga sana sa baunan kaya lang naisip ko mas maganda siguro kung babalutin ko siya ng cling wrap. At pagkatapos naman kumain ni Adriel at nakapagbihis nakaligo na rin, ayan hinatid ko na nga siya doon sa may karsada para nga isakay sa tricycle. Pagbalik ko naman dito sa loob ng bahay, ayan naghihintay nga yung mga i-charge kong mga electric fan at saka flashlight. Dahil kahapon ng hapon guys, mga bandang alas 6 na wala nga yung power supply nga dito sa amin kaya lahat ng electric fan namin nagamit nga. Mga 10:30 na nga ng gabi nagkaroon ng ilaw kaya naman talaga namang naubos ang aming electric fan na rechargeable. Lagi talaga akong handa guys dahil dito sa amin palagi ngang walang kuryente kapag kaganyang umuulan. Hindi naman pwede na wala kami mga electric fan na rechargeable dahil si Adriel napakapawisin talaga. So ayun na nga guys, na-charge ko na nga lahat-lahat pati nga yung cellphone. Ahayaan ko nga lang sila dyan at binabalak ko talaga na magtiklop dahil nga bukas Sabado madadagdagan na naman ang aking tiklupin. Habang hinihintay ko nga na ma-full charge silang lahat, pumasok nga ako sa kwarto dahil nga balak ko magtiklop. Pasok ko nga sa kwarto, ayan, pinagpagan ko nga yung kama namin dahil ilalagay ko nga sana yung mga tiklupin. Kaya lang, biglang tinawag ang katawan ko ng kumot at saka ng kama at ng unan. At maya-maya, ayan, bigla nga akong napahiga at nakatulog nga ako diyan guys. Diyos mio, marimar, hindi talaga natuloy ang aking pagtitiklop. Alas 6 pa nga lang diyan, kaya naman sabi ko, pwede pa nga ako matulog. Mga 7:30 ng umaga, nagising na nga ako at nagpunta naman nga ako sa kusina dahil nga medyo nagutom na nga ang pagkatao ko. Charis. Tambak nga din diyan ang aking mga hugasin pero hindi ko nga muna yun ginalaw dahil sabi ko parang ako'y gusto ko nga magtiklop kaya lang hindi nga natuloy dahil ako'y nakatulog. So pagpunta ko nga doon sa may lababo namin, nagtimpla nga lang ako ng kape dahil nga may tinapay ako diyan. So tinapay na nga lang aking almusalin. May natitira pa namang itlog at saka maling, yun na nga lang aking pinalaman sa aking tasty. So dito guys, habang nag-aalmusal ako, ay nakatingin nga ako diyan sa aming pader. Sabi ko parang gusto kong trabahuin muna yung pader na ayan. Charis. Nakita ko rin kasi yung wallpaper na nakapatong diyan sa aking lamesa kaya ayun, hindi talaga natuloy ang pagtitiklop ko at ang natuloy ay yung magkabit ng wallpaper na yan. Sabi ko nga sa sarili ko, mas maganda siguro kung hindi binabalak dahil natutuloy. Fast forward guys, pagkatapos ko ang mag-almusal ay sunod ko namang ginawa ay nilinis ko nga muna ang aking lababo para mas maganda magtrabaho kapag malinis ang lababo. Pagkatapos ko naman maglinis, ayan, okay na nga ang lababo kaya naman doon naman tayo sa aking pagdidikit ng wallpaper. Kaya abangan, charis!